evangelicalism. Neo is new. Neo evangelicalism. The word neo means new. Yeah. Neo. Yan. So the word neo means new. New breed of evangelicalism. Ano ba muna ang evangelicalism? Para malaman natin kung ano ibig sabihin ng neo-evangelicalism. Ang evangelicalism is a term which is generally ascribed to those groups who preach about the necessity of preaching the gospel and faith in the blood of Christ for the salvation of men. Kaya no paniniwala ng mga evangelicals. Ano yung paniniwala na preaching kailangan tao manampalataya, kailangan tao ay kailangan ma-born again, tao ay kailangan manampalataya sa dugo ng Panginoon Hesus, and adherence to the pure teaching of the doctrine of the Bible. So, sa ganyang definition, masasabi natin ang mga Baptist, evangelical tayo, evangelical. Although we do not ascribe to ourselves the term evangelical, pero makakategorize tayo na evangelical. Kaya rin ang fundamental, ang Baptist, no? Dahil meron pong movement na fundamentalism to differentiate from modernism. So para ma-differentiate yung grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa modernism, nabuo yung term na fundamentalism. Pero ever since, sa mga Baptist, ano na tayo separatist na tayo na magpaman di ba? Wala pang modernism, separatist na tayo Amen? Naniniwala ko ba kayo ng mga Baptist, matagal na mga separatist? Matagal na tayo mga evangelical? Di pa nga napopoint yung mga word na yan Di pa napopoint yung term na evangelical, fundamentalism na yan. Matagal na tayo naniniwala sa mga doctrines of the Bible Matagal na tayo mga separatists. So dahil nga lamang sa naging prominent itong ganitong mga movement, nakahawig tayo sa tindig ng ilan. Kaya tuloy, na-identify din tayo sa ganitong mga movement. Pero hindi naman tayo talaga ganun dahil una pa lang, matagal na tayo fundamental. Ang mga Baptist, matagal nang naninindigan sa mga fundamentals of faith. Matagal na tayo naninindigan sa fundamentals of the Bible. Major doctrines of the Bible. Matagal na tayong mahawak yan. Matagal na rin tayong nagpa-practice ng separation. So, ngayon na lang nagiging nagiging shadow pronounced. Dahil marami na yung grupo na naging maingay tungkol sa bagay na yan. Kaya tuloy, dahil tayo ay nakakahawig sa ilan, na-identify tayo sa kanila. Dahil nakakahawig tayo Okay? So, basahin ko muna po ang ating text. Jeremiah chapter 6. Jeremiah 6. Ito yung Ito yung paborito ni Soriano, Ang dating daan, Kaso lang, he is using the text out of context. 6:16. Magandang basahin sa Tagalog ito Mayroon bang may Tagalog dyan? Sige, basahin mo, Brad. Ito ang sabi ng Panginoon, kayo sa mga dapat at magsikinig kayo. At pagtanong ninyo ang mga dating langkas kung saan ang mabuting daan. At sila kayo at sayo'y makakatumpong sa kahinaan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kayo magsisigasan. Dating mga landas, kaso lang naging pamagat ng kanilang samahan dating daan, Pero tuloy ko dyan sa Tagalog mga
dating landas. Masusuntungan nyo ang mabuting daan, di ba? Sa mga dating landas, makikita ninyo ang mabuting daan. Physically speaking, or historically speaking, yung trail, yung araw, di ba? Di ba naman sikat ang mga highway na, wala pa mga super highway na, di ba? Ang mga dumadaan pa lang, mga tao naglalakad, mga kariton, di ba? So, yan ang tinatawag na trail, di ba? Mga trail. So, meron po mga trail na dahil sa na-absorbahan through experience, nalaman ng mga dumadaan doon na shortcut. Shortcut ito. At saka bukod sa shortcut, safe. Malayo sa kalibliban. Kasi pag nasa liblib, medyo mapanganib, di ba? Nandiyan ang panganib ng mga tulisan o panganib ng mga babangis na hayop. So, ang nakagawihan na ng tao, tumaan dun sa pangkaraniwang nilalakaran. Dahil safe. Pero yung nagbabalak kang mag-venture ng panibagong daan, yung hindi pa na-explore, di ba? Medyo ano yan eh. May risk yan eh, di ba? Tama ba ako? High risk yan. Hindi mo alam kung meron siyang patibong, meron siyang mga trap, may nilagay pa lang mga patibong dyan ng mga hunter, di ba? Para di ba yung mga patibong na sinasabi, yung pagka nasilo yung paa mo baboy na mo sanang masisilo doon, ikaw ang masisilo, di ba? Yung mga concealed na mga pit, mga hukay na may mga sibat, ilalim. Akala mo sa ibabaw ground ba? Akala mo lumalakad ka lang sa mga tuyong damo, yung pala pinatong lang na damo yun. Pag-apak mo mapapatibong ka sa loob, di ba? So yung magpapanibago ka ng daan na hindi mo pa nasanayan yan, hindi pa yan nalalakaran. Maraming risk yan. Kaya safe pa rin na bumalik ka sa mga dating landas. Dahil yung mga dating landas, proven na yan tested na yan di ba? Marami na nakasubok yan Marami nang gumamit na daan yan. Safe sila, nakarating sa mga destination nila di ba? Kaya sinasabi ni Jeremias na hanapin nyo ang mga dating landas at doon nyo makikita ang mga mabubuting daan. So, pwede po itong i-apply sa ating aral, sa ating doktrina, at sa ating practice. The old doctrines and practices, practice, doctrine, and practice, huwag na nating surrender yan. Huwag na po nating kalimutan. Huwag na nating baguhin. Yan ang nakasanayan Yan na yung pinractice ng ating mga tao ng mga magulang. Huwag na natin i-abandon yan. Kasi yung mga gusto maging creative, nag-i-invento pa, subukan natin ganito. Masyado na tayong exclusive or masyado tayong separatist. Kaya join naman tayo sa malalaking grupo. Mga ecumenical movement, ganyan. Sali tayo sa mga mga event nila. Ang mga ninuno natin, nilagyan nila ng bakod yan. Ang mga pulpito nila, binakuran nila. Hindi sila magpapatayo ng sinumang mga pastor na hindi natin kapareho ng paniniwala. So matagal na nilang pinractice yan. Ginawa nila yan. Binantayan nila mga aral. Ngayon tinitibag mo na yung mga fence. Tinitibag mo na yung mga paniniwala, binabago mo, Kapanganib yan, mga kapatid. Maganda pa, balikan natin ang mga naon ng mga doktrina at naon ng mga practice, mga gawain. At dyan po tayo magiging safe. So the Bible teaches us to practice separation and going back to the basics and staying to the old landmarks. 2 Corinthians 6:17. Another verse, 2 Corinthians chapter 6, verse 17. 2 Corinthians 6:17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So the Bible calls for separation, both Christian and ecclesiastical. The
tayo pong mga Kristiyano, dapat pong umiwalay sa mga maling mga gawain, maling mga activity. We need to separate from wrong activities and from wrong associates. Meron po tayo maaaring mga makikilala na hindi po makakakabuti ang kanilang pakikipagkaibigan sa kanila o pakikipag-partnership sa kanila. Sumeparate tayo. So our separation is both ecclesiastical and sometimes physical. Physically, huwag tayo mag-join sa kanila, huwag tayo sumama. There are instances na kakailanganin niya. Sabi ng Panginoon, yet not altogether with the fornicators of this world, or else, you must also need to get out of this world. So hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makikipag-usap sa ibang tao, hindi ka na makikipagkwentuhan sa ibang tao. E paano ka makakapag-share ng gospel, di ba? Kung lahat ng tao, iwasan mo. So ang ating iniiwasan ay ang ang kanilang mga activity, mga bad activities. Ito mga nag-iinuman na dyan, o kung mga nag-session na ng marijuana o ng drugs dyan, o nagsusugalan na yan, di ba? Di, huwag ka nang makijoin. Di ba ang Panginoon nakijoin din sa mga makasalanan? Pero hindi sa masamang gawain. Di ba? Binansagan nga ang Panginoon ng friends of ano? Friends of? He was called, branded as the friend of sinners. Why? Because he ate, he sat to eat and drink juice. Ano? Drink juice. Hindi naman Panginoon na alcoholic wine, ano? Okay? He sat with the sinners. Kaya sabi ng mga Pharisees, kung sa Diyos siyang master ninyo, bakit nakihalubilo yan sa mga makasalanan? Diba? Totoo po ng Panginoon nakihalubilo sa mga makasalanan, pero hindi sa kanilang gawain, hindi sa kanilang activity. Pero sabihin mo, kahit hindi ako umiinom, nagipulutan lang. Para tingin ko, hindi maganda kasi mga nakakakita sa'yo, ma-identify ka rin, di ba? I-identify ka rin na gano'n ang ginagawa mo. Alay ba nila, pulutan lang ang kinuko. Di ba? Sabi mo din mo akong inom eh, nakikipagkwentuhan lang sa kanila at saka pulutan na naman ang ginagawa. Lahat pa ng taong nakakita ang damadaan, alam nila pulutan lang ang kasi baka kadami dyan sa ating testimony. Mahirap kayang mag-establish ng testimony, right? Mahirap mag-establish ng pangalan tapos sa isang action lang yung bilis masira. Ang hirap i-establish yung testimony, yung confidence ng tao. Tapos sa isang act of carelessness, hindi ka maingat, sa isang iglap, yung binuho mo na matagal nawala lang lahat. Parang nagpatayo ka ng napakaganda, napakalaking bahay. Nung kabe-blessing na bigla lumindol na, di ba, o dinaanan ng landslide, nawala lahat. Laking, panghihinaya. Okay? So, tayo po mga mananampalataya, pwede yung makipagkwentuhan. Pwede makipag-usap sa mga believer. Dahil kung di ka makikipag-usap sa kanila, sino pang masyashare ng mga gospel, di ba? Ngayon, ang ating separation is pagka mali na kanilang gawain, mali na kanilang ginagawa. Ngayon, hindi lang po as a Christian, kahit humihiwalay or as individuals, also, ecclesiastically, kailangan mag-practice po tayo ng separation. Ano ba sabihin ng ecclesiastical separation? Ecclesiastical separation means, hindi tayo a-attend, hindi tayo makikijoin sa mga effort, hindi tayo makikiparticipate sa mga effort nila, o sa mga conferences, o sa mga activity ng mga, alam natin na mga modernists, alam natin na mga sympathizer ng modernism. Sinabing nagsisympathize ka sa modernists, neo-evangelical ka na niyan. Kasi neo-evangelicalism, ayaw nila makaseparate sa mga modernists. At sabi nila, paano natin sila matuturuan kung lalayuan natin sila? Huwag tayo umalis, turuan lang natin sila. Di ba ganyan din ang mental philosophy ni Martin Luther? Kilala niyo ba si Martin Luther, the founder of Protestantism or Lutheran Church of Germany, di ba? Si Martin Luther. Una,
walang balak na umalis si Martin Luther. Ang gusto nilang sanang mangyari ni Martin Luther, i-reform ang simbahan. Kaya nga tinawag sila ng mga, they were called reformers. And Baptists, we are not reformers. We are Baptists. We are Anabaptists. Hindi rin tayo reformer. Yung mga reformer na yan, na-influensyahan lang ng mga Baptists yan, including John Calvin. John Calvin was influenced by a Baptist pastor named Farel. At si John Calvin, nakapangasawa ng isang Baptist, kaya yung mga tinuturo ni John Calvin, mga na-adapt lang niya sa mga Baptist. Marami sa kanyang mga natutuhan, nakuha niya sa mga Baptist. Especially the doctrine of the sovereignty of God. Hindi lahat. Kasi si John Calvin, namatay pa rin na heretic. He practiced infant baptism. Naniniwala siya sa infant baptism. Okay? So, ang mga reformers, ang mga protestants, mga na-influensyahan lang ng Baptist yan. Ngayon, si Martin Luther, medyo may natutunan sa Biblia. Sabi niya, maraming mali sa simbahan katoliko. Pero, hindi ako alis. Tuturuan ko lang sila. I-infiltrate ko lang. Nandito pa rin ako, pero hindi ako alis sila. Mas makaka-influensya ako kung dito ako sa loob. So, instead of separation, he practiced infiltration. Pero umubra ba? Hindi naman umubra. So, ganun din po ang tendency. Ganun din po ang direksyon ng mga neo-evangelicals. So, yung mga neo-evangelicals, yan yung mga nagsisimpatize sa modernist. Na ayaw nilang iwan, turuan na lang. Abutin natin sila. Pero huwag natin iwan. Doon tayo sa loob tayong alis. Samantala ang turo ng Biblia, come out, separate, a little leaven, sabi ng Bible, leaven and the whole lump. Ang maliit na levadura, kapag napahalo yan sa masa, hindi lamang maliit na portion ng masa ang malalagyan ng levadura, di ba? It will leaven the whole lump. Ang kabuunan ng masa ay malalagyan ng leaven. Sabihin, ma-influensyahan ka na. Evil communications, corrupt, good manners. Ang maling kasama ay sumisira ng magandang asal. A little leaven and the whole lump. Kaya pinakasay pa rin na course ang come out from among them and be separate. Okay? So, balikan po natin po ang ating nag-aaralan, no? Neo-evangelicalism. Pero bago po natin talakayin yan, inaral muna po natin kung ano ang evangelicalism, no? Yung term na evangelical, yung pong term na evangelical, generally referred to those who preach the necessity of the new birth. Ang mga evangelical ay yung mga nagtuturo ng pangangailangan sa bagong kapanganakan. Muling kapanganakan, new birth. They also preach the faith in the blood of Christ in order for man to be saved. And they stood firmly for the pure doctrine of Scriptures. Kaya sa ganyang definition, pwede tayong makategorize ang mga evangelical. Pero sabi ko nga, bago pa na-umpis na nauso yung term na yan, matagal na tayong naninindigan sa Biblia. Ano? Okay? So, i-review nga muna po natin yung ating kasi ito, ano ito sequel, continuation ito ng modernism and fundamentalism. I-review po natin ng konti, bago tayo tuluyang lumawig sa ating pag-aaral. Saan ho nagsimula ang modernism? Hindi nga po. Para magising-gising tayo. Saan po nagsimula ang modernism? Saan? Sa Europe, anong taon? So, modernism, simula po yan sa Europe, To be more specific, ito po ay sa Germany. Okay? Na-influensyahan po niya ng maraming mga theological schools and seminaries, maraming inadap yan. At yun naman po mga kinikilala mga Christians doon sa Europe,
Bagaman merong lumaban, merong nag-attempt na i-resist ang modernism sa Europe, but they did not succeed dahil una, kabit lang nilang influensya. Pangalawa, yung pong mga Protestant, mga Catholics doon, although against yan sa modernism, hindi talaga nakaka-resist yan. Patay na yan spiritually. Apostate church yan eh. Bakit naging apostate church yan? Buo ako ng miyembro na yan, mga unbeliever eh. They practice infant baptism. So pag binaptize mo yung bata, sanggol, automatic, member mo na yan. Diba? At pag member mo na yan, edi sa church na yan, mapupuno ka ng mga unsaved. Hindi ka nang nakakatiyak, kabalang araw yung bata, maliligtas yan, di ba? So, ang membership, halo-halo na. Ang karamihan ay unbelievers. Kalimitan unsaved. Ito tinuturo ng modernism paglayo sa Biblia eh. Di ba? Ang taong unsaved, meron siyang natural na tendency na lumayo talaga sa Diyos. Man, because of his depravity, has a wayward tendency. Merong wayward tendency ang mga unsaved, ang mga unbelievers. Meron tayong tendency na talagang gustong lumayo sa Diyos. Nag-adapt yung simbahan ninyo ng ganitong theology, ganitong philosophy. Okay yan compatible yan sa dictate ng aking sinful nature. Hindi pala totoo ang Biblia, gawa lang pala ng tao yan, hindi siya authority. So kahit anong gawin ko, walang makaka-check sa akin. Sino ba ang magsasabi mali? Yung standard ninyo ng Biblia, gawa lang pala ng tao yan. Di ba? So, di ba? Medyo siya, swak. Ika nga, di ba? Swak na swak siya sa wayward tendency ng tao. If man can convince himself that God did not speak, then he can do every sin, vice that he wants to do. Makakapagpatuloy siya sa lifestyle, sa pamumuhay na gusto niya na kahit opposite sa tinuturo ng Biblia. Makakagawasan ng mga kasalanan kasi wala namang magsasabi mali ang kanyang ginagawa dahil ang salita mo lang ng Diyos, gawa lang ng tao yan. It is human invention. Diba? So, paano makakalaban ng mga Catholics? Paano makakalaban ng mga Protestante na matagal na rin silang patay? They are dead. Yung naman mga true churches sa Europe, wala rin, hindi rin ganun ka-influential. So, wala nangyari sa kanila. Okay? So, ang modernism, gumabang yan, papuntang Amerika. So, sa Europe, from Germany, kumalat yan sa buong Europa, hanggang sa nakarating naman ang Amerika. Para nakarating ng Amerika, meron po mga estudyante, mga Amerikano na nag-aaral sa Europa, na-influensyahan sila ng modernism. Pagbalik nila ng Amerika, yun yung tinuro nila. Ang modernism, punti-unting gain ng foothold sa Amerika. At the same time, meron din mga Europeans na nagpunta ng Amerika at doon na nanirahan at doon na nagsipagturo. Pero mabilis nag-react ang mga Amerikano, particularly sa North America. Kaya yung reaction ng North America sa modernism is known as fundamentalism. So, kailan naging mabagsik yung modernism? Start yan ng 1850 up to 1900s. Pagpasok na ng 1900s sa Amerika, marami nag-react, mga North American churches and denominations. Not only Baptists, maraming Baptists na nag-react. Pinakakainitan yan. Nakainitan itong fundamentalism is in 1910 to 1915. Yan ang kainitan yan. There were series of books. To be more specific, about 90 articles written by 64 authors expounding the fundamentals of faith. Yung mga booklets na ginawa nila, mga libro na ginawa nila, mga articles na pinanblish nila, backup sila ng isang mayamang Kristiyano, isang mayamang mananampalataya. Ikinalat yan sa buong Amerika at niligbag sa iba't ibang language and spread to other 21 foreign countries. At ang mabagat ng libro, The Fundamentals. Ang in-expound yan, the fundamentals of faith. At kinakalaban din yung mga philosophy ni Karl Marx, yung socialism. Pati ang cults, C-U-L-T-S, cults, yan, nilabanan nila yan, ang fundamental, mga libro na yan, ang fundamentals.
In-expose nila rin ang Romanism. In-expose nila ang socialism. The evils of socialism. The evils of Romanism. No? The evils of cultism. In-expound rin nila mga fundamentals of faith. Because of that term, fundamentals, dapat sa kanyang movement na yan na fundamentalism. Kaya mga Baptist, it so happen na mga Baptist, matagal nang naninindigan sa mga fundamentals na yan. Wala pang fundamentalism, ang mga Baptist, matagal nang itinuturo yan. So dahil sa nakakahawig itong movement ng mga fundamentalist sa Baptist, eh hindi naiwasan ng mga Baptist na bansagan din ng mga fundamentalist. Nabansagan din tayo. Okay? So mga kapatid, meron pong mas mapanganib pa sa fundamentalism, sa modernism. Ang mas mapanganib pa sa modernism ay itong neo-evangelicalism. Ano ba yung neo-evangelicalism? Noong pong nanindigan, itong mga fundamentalist, kung sila yung manindigan, so mga fundamentalist yan, nanindigan yan, tama. Nanindigan yan sa separation. Pero mga ilang grupo sa fundamentalist movement na nagsisimpatize. Nagsisimpatize sa mga modernist. Itong neo-evangelicalism, mga 1948 yan, lumitaw. Sa isang convocation address, isang taong nagngangalang Okenga. Mr. Okenga. Okay? Sa kanyang convocation address, sabi ni Mr. Okenga, no, na meron ng breed ng mga evangelicals ngayon. And they call themselves neo-evangelicalism. So, Harold, ang alam ko niya, Harold Okenga. So, sa movement na yan, ito na, mga sumunod, Billy Graham, kilala niya? Southern Baptist, pero na-influensya na yan ng neo-evangelicalism. Chuck Swindoll, kilala niyo? Chuck Swindoll, kilala niyo? Ano yung mga libro niya? Mga Christianity Today at ayan, ano? Yumaman niyang neo-evangelicals, yumaman niya. Naging sikat yan. Oo, kumakalat yan. Sondervan, kanila yan. Sondervan. Nelson Publishing House, kanila yan. So, Sondervan, Nelson Publishing House, yung Crusade, yung The Navigators, ano ba, yung Campus Crusade, sila yan, grupo nila yan. Campus Crusade. Narinig yan? Tumara, di ba? Malakas na yan. Campus Crusade, The Navigators, grupo ni Chuck Swindoll. So, itong mga grupo na ito, mga evangelicals din yan, naniniwala pa rin sila sa preaching ng gospel. Naniniwala pa rin, evangelical, when you say evangelical, they believe in the necessity of preaching the gospel. They still preach the necessity of faith in the blood of Christ for salvation. Kaso nga lamang, nagsisimpatize sila sa modernism. Ayaw nila ng separation, ayaw nila ng separatism. Yun ang kanilang ini-issue ng mga neo-evangelicals. They are against separatism. Ayaw nila ng ecclesiastical separation. Ayaw nila ng ecclesiology natin na nakikiseparate. Ayaw nila yun. Ayaw nila yun. Ang gusto nila, stay lang tayo kasama nila kasi paano natin sila ma-reach kung hindi natin sila, infiltrate natin sila. Turuan natin sila from within. Pero huwag tayo magse-separate. Kaya yung ganyang mentality, mga kapatid, it bred more error. Nanganak pa yan ng maraming error. Hanggang sa nagkaroon problema na yan sa other doctrines. Sabi nga ni Okenga, sabi niya, kapag ang Bible nag-conflict sa science, sometimes may katotohanan din ang sinasabi ng science. Yun yan. Ano yan? Kapag in-embrace natin ang in-embrace at evangelicalism, ano yan mga kapatid? Bandang huli, kalalabas mo yan. Bye-bye Bible na. Goodbye Bible. Lalayo ka na ng lalayo sa Biblia. Kasi sabi ni Mr. Okenga, sabi ni Mr. Okenga, kapag mayroong mga instances ang Bible
nagko-conflict sa tinuturo ng science. Minsan, may katotohanan din ng science. Naniniwalaan din natin na sinasabi ng science. Sabi mo, no? Sasakripisyo mo ng Bible dahil may sinasabi ang science. Sa totoo lang mga kapatid, true science will never contradict the Bible. True science will never contradict the Bible. Yung sinasabi niyang science, kung na nagpo-conflict sa Bible, may katotohanan din ng science. Na hindi true science yun. Kasi meron mga scientists na naniniwala sa theory of evolution. Diba? True science na yan, hindi po true science yan. Theory nga yan. When you say science, it is observable. Kasi science is facts based on, science is systematized knowledge based on facts. Eh kapag ka hindi factual, ano masasabing science yan? It is not based on observation kung anong na-obserbahan mo. Di ba sabi ng Bible, like begets like, a dog will beget a dog, a bamboo tree will beget another bamboo tree, a banana will give sprout another banana tree. Yan ang like begets like, beget after your own kind. Yan ang science. Bakit? Observable eh. Di ba? Ang tao, nanganganak pa rin ng tao. Yan ang true science dahil observable eh. Pero kapag hindi mo nakikita sa observation na gano'n nangyayari, hindi true science yan. Kaya theory of evolution eh. Science daw yan. Nag-e-evolve. Saka nakakita ng tao na half animal, half human na. O 80% human, 20% animal na lang ang natitira. Alam mo, may na-obserbahan na gano'n eh. So hindi science yan. Pero the way they teach it, kala mong true science. Sinasabi ni Mr. Okenga na where the Bible contradicts with science, sometimes we need to believe science. Yan ang doktrina ng mga neo-evangelicals. So huwag tayo mag-separate, dito lang tayo, kasama nila, pero turuan natin sila. Let's try to meet them. Okay? So balikan po natin, evangelicalism. So bago natin tuluyang puntahan yung neo-evangelicalism, yung munang evangelicalism. Diba? Ano ba yung evangelicalism? As I said, ito yung mga grupo evangelical. Sinabing evangelical, you still believe in the necessity of gospel preaching. You still believe in the new birth. You still believe in faith in the blood of Christ for your salvation. Yan ang mga evangelicals. Kailangan pang itulong ang Ebanghelyo. Kailangan ng bagong kapanganakan. Kailangan ng pananampalataya. Yan ang evangelicals. Okay? Kaya nung araw, in the early 1800s, masasabi natin ng mga baptisong araw, evangelical, although they do not use the term evangelical, ano? Di pa sikat yung paggamit ng ganyan mga terminology. Talagang, yan ang kanilang stance. Mga Bible believers, yan ang kanilang stance. For one, si Spurgeon. Grabe ang criticism na inabot ni Spurgeon, you know? Sabi dito, Spurgeon's ministry was characterized by faithfulness to truth, holiness of life, a pure gospel of grace, and unhesitatingly exposed error. Though slandered, hated, and misunderstood, Spurgeon did not draw back from separating from the Baptist Union of Britain. Nung kapanahonan ni Spurgeon, meron na rin mga association ng mga Baptists. Meron na mga convention, meron na mga associations. Eh tayo, we call ourselves what? Independent. Ano yung independent? Hindi tayo nag-join sa mga interdenomination, ano? Kung ano mga denomination. Even other Baptists, hindi kagaya na ng Baptist na, Southern Baptist Convention. Di ba may ganyan? May ABUE. Alam niyo ba yung ABUE? Association of Baptists for World Evangelism. Meron mga tinatawag na IBMA. Di ba? Ano yung IBMA? Meron ganyang grupo, di ba? Meron Bible Baptist Fellowship. Hindi tayo nag-join sa mga fellowship. Hindi tayo nag-join sa mga association. So, matagal na ho tayo independent. So, si Spurgeon,
matagal na niyang pinapractice ng separation. Malaking simbahan siya. Maraming gustong makipag-join na association sa kanya. Pero hindi po pwede yan, sabi niya. Hindi po pwede yan. He was highly criticized. He was slandered. Pero ganun pa rin. Naninindigan siya. Separation of churches. Kailangan dependent ang mga churches. Local ang mga churches. At hindi siya nangingimi na mangaral laban sa Roman Catholicism. Ano? Yan ang mga evangelicals sumaral. Kaso lang, mga evangelical ngayon, huwag kayong nagugulat. Ano? Pero mga nagsasabing evangelical sila na wala na. Wala ng gospel. Ang gospel nila, social gospel na. Pero meron pa akong namit, personally namit ko, mga 1 year ago, babae. Sabi ko, anong grupo kayo? Evangelical. Ano mga turo sa evangelical? We believe in the 5 points of the doctrines of grace. Matindi ito. Paki-explain nga po ng konti. Aba, tinuro sa akin ng konti yung 5 points of the doctrine of grace. Talo mo yung maraming barkus eh. Pero evangelical yan. Pero kapag may encounter na manaka-naka, isang-isa na matindi pa sa doktrina. Especially sa doctrines of grace. Usually, pag evangelical, mapapalpak lang yan sa ecclesiology. Yan sila madadali sa ecclesiology nila. Pero sa doctrines of grace, tama yan. Tawag tayong basta-basta maniniwala na tama ang doctrines of grace. Sa Panginoon na to, tama na itong simbahan to. Kasi mukhang tama ang doktrina niya sa doctrines of grace, salvation, yes. Pero ecclesiology, di ba? Paano ba madidetermine ang perpetuity ng church? Di ba? Kailangan mayroong perpetuity of baptism and perpetuity of doctrine. Hindi rin tayo basta-basta maniniwala na mayroong perpetuity of baptism na ang doctrine hindi nag-perpetuate. Ano bang pinaperpetuate, di ba? Ang pinaperpetuate aral at yung baptism. Maaaring tama yung doctrines mo sa ibang punto. Paano kung mali naman ang baptism mo? Ano nag-perpetuate? Diba? Pero kung tama rin ang baptism mo, kagaya mo yun, meron mga Mennonites na grupo. Na kung itetrace natin sa kanilang doctrine, tama ang kanilang baptism. Manggagaling pa talaga sa Jerusalem Church, sa kanilang baptism. Matetrace nila. Pero ang doctrine nila, hindi na nag-perpetuate dahil speaking in tongues na. So, may perpetuity pa ba doon? So, kailangan ng perpetuity, mga kapatid, na masasabi, perpetuity of baptism and perpetuity of doctrine. Otherwise, ano nag-perpetuate sa? Okay? So, yun po ang mga evangelicals. They are defenders of faith. They are soldiers of the cross. Kaso nga lamang, yung bagong breed ng mga evangelicals ngayon, who sympathize with the modernists. Huwag natin iwan yan, yung akar sa kanila, pero turuan lamang natin sila. So, ano yung kanilang pinopromote itong neo-evangelicalism? They affirm theological view of fundamentalism, but repudiated its ecclesiology and its social theory and separatism. It differed in fundamentalism in its repudiation of separatism and its determination to engage itself in the theological dialogue of the day. So, ano po naging resulta niya? Ang malungkot niya, maraming Baptist na influensyahan na ng neo-evangelicalism. Maraming Baptist ngayon. Kilala niyo ba si Ray Clemente? Ay, makakawala lang yung Ray Clemente. May traffic na ako ngayon. Yan po yung mga dating Baptist na wala na. Hindi na yung nagpa-practice ng separation. Ano yan? Ecumenicalism yan. Basta Kristiyano, okay na yan. Sama-sama na tayo. Sama naman talaga, isa lang layo din natin. Puri sa Panginoon. Pero nakabay, nakabuti, isa lang tayo. Totoo po ang Biblia ito, nagtuturo ng unity. Pero ang unity sa truth. Kaya pag wala na sa truth, magkakaroon talaga ng separation. Where there is unity, where there is truth, doon lang ang unity, Pero pagka merong nalalayo sa katotohanan, magkakahiwa-hiwalay tayo na. Kahit nga dito sa simbahan natin, kapag may iba't ibang faction na rin ng paniniwala, magkakawatak-watak tayo na.
Mga faction na ibang paniniwala, may faction na iba naman ang paniniwala rito. May faction naman na iba ng paniniwala sa nito. Well, paano mo ma-maintain yung unity, di ba? Kaya nga mga interdenomination, maraming mga denomination, mga association, nagko-continue sa kanilang association. Alam niyo kung ano nangyayari? Compromise of truth. Huwag na natin pag-usapan ng katotohanan. Kapag ka pinag-usapan ng katotohanan, madidisrupt ang ating unity. Wala nang banggitan ng mga doktrina. Kristiyano ka, Baptist ka, religion kayo, Kristiyano kayo. Sige, sama-sama tayo. Puro naman tayo sa Diyos lahat. Sa lang ang layunin natin, purihin ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos. Kahit anong grupo ka, o sige. Wala nang banggitan ng katotohanan. Dahil kapag ka nagbanggitan na ng katotohanan, ng doktrina, magkakawanak-wanak niya. Kaya tayo hindi nag-join sa mga associations dahil magkakaroon mga compromises na. Mahihiya kang banggitin yung tindig mo. Mahihiya kang sabihin yung mga convictions natin. Diba? Matatakot ka o madali ka ng peer pressure. Diba? Tatalikuran ka ng mga kaibigan mo. Ayaw mo naman. Tatahimik ka lang. Maraming compromise yan. Ito na nga ang trend, ano? Maraming Baptist ngayon na hindi na nagpa-practice ng separation. Pero at the beginning, Baptists are known for being separatists. Known tayo dyan sa separation. Separate. Ngayon, matagal na itinayo na bakod ang ating mga magulang, ang mga Baptist forefathers. Marami yung tinigiligiba ng ilang mga Baptist. Nakikita niyan, interfaith rally. Join yan, interfaith rally. Baptist, Muslim, Katoliko, kasama na yan doon sa Karineta. At ano ko yan may dumating sa bahay, isang Baptist na pastor. Pastor, buwan ka ba? Pastor ka, oo. Pero ano may rally dyan sa Luneta, sabi ko yun. Ano yan? Concerted effort yan, mga Christian, for the peace of the country. Ano na layo yun, ano? Bibidyo ka na, bibidyo ka doon. Kawing-kawing yung mga kamay, no? Maganda-ganda ng kamay. Kasama mo mga ano yan? Mga leader ng mga Muslim. Mga imam, andyan, rabay ng Hudyo, cardinal ng Katoliko, obispo ng mga protestante, mga nag-yoga, andun din, mga Hare Krishna. Nalawa mo na, ano? Katulad ng Biblia, dito lang ng level ng kahul lang. About from among them and be. So, patuloy mo natin yung mamaya, ano, tayo sa din na tapos sa Sunday School. So, we will start. And let's pray. Heavenly God, salamat po, Ama, sa napalaalan ng salita na daming iwan ng mga landmarks, ng mga paninindigan, na matagal na sinalin sa amin na wala mga tuloy na itong mapanghawakan, pangaral sa mga susunod na henerasyon, at nawa po ang maging makatotohanan kami ang sa inyong panawagan that our church, that your churches should be ground and pillar of truth. Pray, O God, na hindi kami ma-influensyahan ng tawag, ng popularidad, at pressure, ng pagkikisama. Hindi kami po ang maging tapat sa inyong mga aral, maging tapat sa inyong mga layunin sa inyong practices. Pero God, as we continue in our service today, tuloy na mataas ang aming kalagitnaan at mahayag. Tuloy niyo naman palakasin ang aming mga pananampalataya. Kaya ang dalangin sa kalamang Panginoon Jesus. Ako muna po kayo at atin natin.